Parang nagwawala na itong si Congressman Leandro Libiste, anak ni Senador Loren Ligarda. Abay ang kanyang patuloy na binabanatan ay mga taga Batangas din, di ba? Pero ito ay congressman ng unang distrito ng Batangas. Pero ang binabanatan niya ay congressman kasamahan niya at executive secretary, recto na asawa ng gobernador ng Batangas. Pakinggan po ninyo itong report na ito bago natin bigyan ng opinyon at ipaliwanag. Magkakasunod ang Facebook post ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Liviste patungkol kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa isang post ni Congressman Liviste kahapon, makikita ang litrato nilang dalawa ni E.S. Recto kung saan nakalagay sa captions ang panawagan nito na maimbestigahan ng Kongreso ang umano'y koneksyon ni Recto kay CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hinimok ni Liviste na suriin kung mayroon umanong tumutulong kay Congressman Guardiola sa loob mismo ng Malacanang. Matatanda ang ibinunyag ni Liviste si Congressman Guardiola noong November 2025 na umano'y nakakuha ng mahigit 20 billion pesos na halaga ng DPWH projects at pinaniniwalaan itong top contractor ng DPWH sa Kongreso. Ayon sa batang mambabatas, nang sinimulan umano niyang mag-imbestiga sa DPWH Batangas at mga kumpanyang konektado sa mga Guardiola, sunod-sunod na niya ang mga atake sa kanya na sinasabing may kinalaman sa mga Recto at Guardiola. Ayan o. Yan o yung pagpapatunay na mga batikos at gustong paimbestigahan. So ngayon bali mag-asawang Recto na. Dahil nung una, ang kanyang batikos sa kay Governor Vilma Santos ng Batangas ay hindi daw lahat binigyan ng ayuda ang mga barangay chairman. Tapos ngayon, dinudugtong si Executive Secretary Rap Recto, asawa ni Governor Santos, dito naman kay Congressman Guardiola na tinuturing na kontraktor. Party list congressman naman yon. So ayan, kayong mga taga-lalawigan ng Batangas, mga Pilipino sa abroad at dito sa ating lalawigan sa Batangas, ano ba ang tingin nyo rito sa batang libisting ito? Bakit ang mga binabanatan ito ay ang mga nakapwesto sa gobyerno at pati kasamahan? Alam nyo nung araw, wala namang ganyan na yung kapwa congressman ay binabanatan in public . Kasi dapat yung parliamentary courtesy, yung bang pagrespeto sa isa't isa. Kung meron kang ebidensya, daanan mo sa tamang proseso. Mag-file ka ng reklamo sa Ethics Committee o kaya sa Committee on Good Governance or Blue Ribbon Committee ng Kongreso at doon mo pa imbestigahan. Ang sa tingin mo ay merong mga pang-aabuso. Hindi ko pinagtatanggol dito ang mag-asawang Recto at yung Congressman Party List. Ang sinasabi ko lang dito at ini-establish lang ho dito na itong batang Congressman si Libiste ay talagang matindi ang batikos. Identify kasi siya na siya ay nasa kampo ni Sara Duterte o ng mga Duterte. Hindi naman niya maididinayan. Sa mga press conference, sa mga rally at kung ano-ano pa, lagi nandyan ang batang Libiste. So, hindi ko alam kung ano talaga ang tunay niyang layunin. Gusto ba niya talaga ang labanan, ang grabing korupsyon? O siya ay ginagamit o nagpapagamit sa malalaking politiko, sa mga Duterte para banatan ang kasalukuyang mga opisyalis ng gobyerno? Kung merong resibo o ebidensya, dalhin mo sa tamang proseso. Okay? Pero ganun pa man, tingnan natin kung ano po ang magiging sagot yan ng Office of the President. Kasi ang Executive Secretary, Office of the President. Okay? Itong mga video at mga picture, hindi ko pwede ipakita kasi marami na ngayong artificial intelligence, AI. Kaya hindi tayo pwedeng basta magpapakita ang gumamit yan. Hindi na natin malaman kung sino ang totoo. Yung picture o video, marami na panduduktor na ginagawa dyan. Kaya ingat po tayo. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit hindi talaga ako nagpapakita ng mga ganyang video at picture. Hanggat maaari, audio na lang. Yung audio kasi kung mayroong mga nababago yan, pero kung lihitimo galing sa mga news organization, lihitimong media ang nagbabalita, yan ay totoo. Kasi yun ay aking mga kasamahan. At matagal kong kilala ang mga nagbabalita. Kaya nga, lahat ng mga media organization na lehitimo, network ng radyo at telebisyon na nagbabalita, marami ho dyan talaga ay merong mataas na kredibilidad.
Kaya yung mga audio ng mga yan, paminsan-minsan nagagamit natin. Pero yung mga video na inilalabas na kung saan man nanggagaling, ay maingat po tayo dyan dahil marami ho na artificial intelligence ngayon sa buong mundo. Not only here in the Philippines. Kahit ito saan nangyayari. Kaya ingat na lang. Okay? So, tingnan natin kung saan naaabot ito. Ngayon pong nag-resume na ang Kongreso at Senado after ng kailang mahabang recess, dapat focus na lang sila sa trabaho. Alam ba ninyo, may nangyari din kamakalawa na gustong magkaroon ng privilege speech, gustong magtalumpati itong si Congressman Libiste. Pero hindi pinayagan biglang nag-close yung Congress, wala siyang magawa. Dahil tinapos ng presiding speaker, yung deputy speaker, na sa susunod na araw na lang ulit ang session. Kaya naputol lang, wala sa lugar. So ayun, wala, hindi nakapag-speech. Na mukhang natunugan ng majority sa Kongreso na itong speech na ito ay mukhang aatake sa Office of the President at iba pang opisyal ng pamahalaan itong Batang Recto. Alam mo ito, Batang Libiste. Alam si Libiste, marami rin problema ito. Di ba ito pinagbabayad ito ng Department of Energy ng 24 billion. Ano bang nangyari doon? May utos ang Department of Energy na magbayad ito doon sa violation niya, doon sa franchise na ibinigay sa kanya, prangkisa ng solar franchise na ibinigay sa kanya ng mahabang panahon, ng panahon ni Duterte. Pero hindi naman naramdaman ng Department of Energy ang franchise na temporary ibinigay sa kanya, pribilehyo ibinigay sa kanya. Kaya dahil dyan, mayroong penalty na halagang 24 billion. Walang nangyari hanggang ngayon Secretary Garin ng Department of Energy, hindi ka naman siguro politiko. Ikaw ang nagsalita niyan. Ikaw ang nagsabi niyan sa media na yung sinisingil, pinagbabayad si Libiste. Ano nangyari doon? Hanggang press release lang ba yan? O ano? Kung meron kang sapat na ebidensya at basihan, bakit hindi mo gawin? Ngayon, kung press release lang yan for public publicity only, ay hindi maganda. Kasi ang Department Secretary, dapat hindi namumulitika. Dapat hindi nagsasabi kung hindi kayang gawin at hindi kayang panindigan. So, challenge natin ito kay Secretary Garin. Magsalita naman kayo. Anong nangyari sa desisyon nyo at sulat nyo para kay Libiste? Walang personalan, hindi naman ito batikos kay Libiste. Si Libiste ay may pananagutan sa kanyang prangkisa, pero siya naman ay patuloy na bumabanat ngayon sa gobyerno, pati sa mga taga Batangas kung kahit siya taga ron sa Batangas. So, dapat ito ay lahat ay merong closure at pananagutan ang kung sino mang nag-aakusa at inaakusa. Hindi pwede yung puro bintang-bintang na lang. Tapos wala ring mangyayari. Pagod na ho ang mga Pilipino sa ganyang gigit. Please like and share. Subscribe and follow.